Sino-sino ba yung mga nagkatanggalan na yan? So, unang-una, syempre gusto kong tanungin sino gusto kong tanungin? Si former Executive Secretary Bersamin. Nag-expire ka na rin ba? Kasi kung naalala nyo, yun po yung nangyari kay Prof. Cielo. Oo. Nag-expire daw yung kanyang term ba? Nag-expire daw ako. Nag-resign muna ako. Tapos biglang naglabas sila ng dokumento. Butthurt Di ba? Oo. Antedated na nag-expire daw ako. ES ko yung gumawa sa akin nun. Baka naman ngayon, ganun yung ginawa sa'yo. Di mo alam. Yung baka standard practice yan sa Malacanang. No? Although, ayaw pa rin mag-step forward ni Marcos. Di ba? Kasi dinedeny ni Bersamin that he resigned. So, in short, if he did not resign, he was fired. Diba? May tumawag daw. Oo. Diba? Yun lang yun eh. May tumawag daw sa kanya, may tumawag sa kay Pangandaman and told them that they have to go. And it's from a private sector, no? Hindi taga-government. Kaya nga, pinupush sana na i-reveal bakit nag-i-intervene ang isang taga-private sector sa isang government, official government exercise. Kasi kung may magfa-fire dyan, di ba dapat yung Pangulo? Kasi ikaw yung nag-hire sa kanila. So bakit meron kang taga-fire? Tapos yung official line ng Malacanang ay sila ay nag-resign. So President Marcos accepts the resignation of. Oo. Di ba? So hanggang ngayon, wala pa rin siyang ginagawang masama. Sino? Nag-resign sila eh. Si Marcos. Yeah. Ayaw pa rin niyang maging he doesn't want to be responsible for anything. Ayaw niya sa impeachment. Ayaw niya sa, di ba? And now, hindi man ako nag-fire ng tao. Nag-resign sila on their own. And you wonder why this government is in disarray. Diba? Kapag yung presidente walang paninindigan at hindi kayang panindigan yung mga importanteng desisyon sa gobyerno, talagang mag-wonder ka kung bakit ganito ang nangyayari. Yan si Father Harvey, yung magkasama kami kanina. Doon sa discussion kaninang umaga. So napakasaya po makasama yung mga kabataan natin ngayon na very active sa mga usaping lipunan. No? Although napaka-grim at medyo malungkot yung mga datos na pinapakita ko sa kanila. Very optimistic pa rin naman at nandun yung pag-asa na makakahanap tayo ng solusyon and eventually gaganda yung kalagayan ng Pilipinas. So ano ba yung mga naging rigo doon? Siyempre, si Lucas Bersamin, hindi natin malaman kung nag-expire, nag-resign, tinanggal na fire. In short, wala na siya. Pinalitan po siya ni Ralph Recto. What do you think of that? Ba't ganyan yung reaction mo, Prof. Dan? Hindi ko talaga maintindihan na expertise kasi ni Ralph ganyan yung reaction ko nung nilipat siya sa DOF. And as the secretary, parang he was more concerned. I mean, parang hindi niya parang yung nagkaroon na ng mga kaso about PhilHealth. Yeah. Hindi niya pinagtanggol. Sumapi siya doon sa Congress that wanted to take yung money. 'Di ba? Kasi nga DOF siya pero parang wala siyang sariling wala siyang sariling posisyon. Actually, inisip ko, ano bang spectacular yung nagawa niya to be warranted na maging little president? Kasi ang executive secretary ay little president. Diba? But at the same time, nung siya ay DOF secretary, hindi naman na-manage yung mga priorities ng gobyerno. Ano ba yung mga priorities ng gobyerno nung nagsimula yung administrasyon na to? Una, pababain ang utang. I-reduce yung debt to GDP ratio below 60%. Hindi yan nangyari, no? Lalong tumaas. Ang deficit natin, pataas ng pataas, palaki ng palaki, ang utang taon-taon. At tinatalikuran yung mga critical na issues na kung saan malaki sana yung impact sa fiscal position ng gobyerno. Halimbawa, kasi English sinabi ko. Yung reforma sa military and uniformed personnel pension. Diba? Matagal nang pinag-uusapan yan. Pero ang sabi niya, ipasa na natin sa susunod na administrasyon. Diba? So ngayon, as executive secretary, baka kailangan natin mas lalong maging mapagmasid kung ano nga ba ang ang role niya. Ang ano magiging performance niya, ano yung magiging function niya ngayong nag-assume siya as executive secretary ng Pangulo. Ito namang si Secretary Mina Pangandaman. Hindi ako nagulat
na siya ay pinag-resign, ano. Pero alam niyo, yung mga pagre-resign na 'to, feeling ko nag-uugat ito do sa pasabog ni Zaldico, na tumanggap at nag-utos ang Pangulo ng 100 billion pesos. Kumbaga sabi ng Pangulo ay, hindi tumanggap, nag-insert ang Pangulo ng 100 billion pesos sa BICAM, 'di ba? At pinag-utos ito sa mga, tao niya. So kasama na diyan si Secretary Pangandaman at saka si Bersamin, yung USEC na pamangkin ni ES Bersamin, 'di ba? Ang take ko lang doon, itong aksyon na ginawa ng Pangulo sa pagtatanggal kay Secretary Mina Pangandaman at saka kay ES Bersamin ay parang indirect response doon. Na parang hindi ako 'yan, sila lang 'yan. Ito tatanggalin ko na sila. 'Di ba? Yeah. No, tapos? Meron bang ibang hindi mo siya related yung Yan, iniisip ko 'di ba? So tatanggalin ko na sila. Pero ang nagiging basa tuloy nun, during sa moment na kung saan meron kang malawakang protesta na nangyayari, pagkatapos ay may pressure syempre sa Pangulo na mag-resign. Doon ka nagkakaroon ng reshuffling sa gobyerno. Medyo parang ang tingin mo dyan ay may instability. Hindi stable yung gabinete mo, hindi stable yung gobyerno mo kasi ito pa yung moment na kung saan nagkakatanggalan. But at the same time, pwede rin naman sinasabi ng gobyerno, ayan na, responsive ako sa kakareklamo nyo or kakademand nyo. Tinatanggal ko yung mga corrupt sa government. Although, yun nga yung sinasabi ng presidente, ayaw pa niyang sabihin ng diretsyo na tinanggal niya at sila ay nag-resign. So kung nag-resign sila, parang walang implikasyon ng corruption sa side nila. Yun po yung difference nun Kasi kung tinanggal sila ng Pangulo, then there must be a reason, no? But kung tinanggal sila, ito yung response dun sa mga sinasabi ni Zaldico na aksyon ng Pangulo. But if they resigned, parang inaabsuelto sila or hindi naman sinasabi na may kaugnayan nito sa mga korupsyon na nagaganap. Pero tayo po, malinaw na dati pa naman natin sinasabi, si Secretary Mina Pangandaman, na hindi pwedeng maghugas dito sa usapin ng insertion sa pag-release ng pondo sa mga flood control projects dahil lalong-lalo doon sa unprogrammed part. Doon sa unprogrammed part. Yung Department of Budget and Management ang Department of Budget nadidistract ako kasi binabasa ko yung mga comment niya tungkol sa Family Feud. The Department of Budget and Management ang pumipirma kung ano ang i-release na pondo para sa unprogrammed appropriation. Hindi po ba? At saka yung Secretary of Budget din ang nagpa-prioritize among those sa mga nakalista dun sa unprogrammed appropriation. Alin dun yung unang ipa-prioritize sa pondohan? Secretary of Budget na nagde-decide nun. Pero alam nyo, ayun nga, Tamas Donskis na sabi ni Kong Erice, imposible talaga na walang alam yung presidente. Di ba sabi nga niya sa 2025 budget, ni-review pa niya yung mga insertions, diba? O sige, mag-discuss ka muna, Prof. Dan. May hihanapin ko lang yung mga insertions. Balikan ko lang yung, parang may nag-comment kanina na about yung kapangyarihan ng presidente na mag-fire ng cabinet members. No? The president doesn't even have to give a reason. Diba? Kaya yan yung lost opportunity to make a stand and say, ayaw ko talaga ng corrupt sa gobyerno ko, I'm firing you. That's why anyone who's removed from the cabinet says the exact same line. I serve at the pleasure of the president. Ay, totoo yun. Kung ayaw na sa'yo, ayaw niya sa'yo. At the other thing I was thinking was, siguro pag nag-retire ka na ng Chief Justice ng Supreme Court, mag-retire ka na, di ba? Kasi ngayon, kahit na ba, okay, I can still do this job. I can help the government. Pero ngayon, tinan mo yung nadawit yung pangalan mo sa corruption. Diba? Si ES ba to? Pinagsasabihan mo? Oo. Pinagsasabihan. Anyway, sinag-uusapan. dinidirect mo yung comment mo kay ES. Oo. Diba? Oo. So ikaw kay ES, kay Secretary Pangandaman, na imposible naman ngang wala siyang alam at saka responsibilidad niya yan as a secretary. Gusto ko lang din i-discuss pa further yung sinasabi ko na ang tanga-tanga naman ng Pangulo kung doon siya mag-i-insert sa BICAM. Bakit hindi sa NEP? Tapos marami nagsasabi at sinearch nila at sinagot sila ni ChatGPT na mas maganda daw mag-insert sa
BICAM dahil ito ay opaque process. Parang sino bang nagsabi ng open BICAM? Sino ba nag-point out na problematic ang BICAM? Parang ako yun. Parang kami yun. No. Yeah. Dapat pinasite nila kay ChatGPT. Pero ang sinasabi ko lang, hindi ba, nung sa BICAM, kitang-kita mo agad kung ano ang mga insertions na pinasok doon. Ang problema mo lang naman sa BICAM, dahil opaque yung process, hindi mo alam kung sino yung nag-insert. But with respect to insertion, kitang-kita mo na may insertion. Ito nga ayan. Di ba? Kitang-kita yung insertion from the NEP, DPWH, 898 billion lang ang pondo nila, nadagdagan ng 214 billion pesos. Nakikita mo kasi yung difference mula doon sa kung ano ba yung NEP na pinropose at saka kung ano yung lumabas sa BICAM. So nakita mo yung insertion pinalaki yung DPWH, pinalaki yung DOH. Ito nga yung sinasabi natin na di ba nahiya ang House of Representatives? From 16 billion yung budget nila, ginawa nilang 33 billion pesos. Dinoble po nila. No? Imposibleng walang alam ang Pangulo sa mga insertion sa budget kasi tingnan niyo yung budget ng Pangulo, 10 billion na pero di pa sila nahiya, ginawa pa yung 15 billion. Dinagdagan pa yan ng 5 billion 400,000. At ang Senate nagdagdag ng 1 billion. Ang nakaka dun sa statement ni Zaldico, parang napakalinis niyang tao, wala raw siyang nakuha kahit isang kusing. At parang alam mo yun, yung pinapalagpas niya, yung responsibilidad niya, at saka ni Romualdez na parang yung Pangulo lang yung nag-utos ng 100 billion insertion. Sabi ko nga, bakit 100 billion lang yung ina-account mo? Sa DPWH pa lang 200 billion na yung insertion. 'Di ba? So sino pa yung mga ibang may kasalanan dito sa insertions na to? Kung sinasabi mo 100 billion yung sa Pangulo, parang hugas kamay. Tapos, nire-redirect lang sa Pangulo yung pagkakasala. Katulad sabi ko, hindi ko sinasabing walang kasalanan yung Pangulo. May kasalanan Pangulo, kunwari pa, nag-veto siya. 100 something plus. 26 billion lang naman talaga yung binito niya dun sa program part. Yung 100 billion plus na binito niyang iba ay dun sa unprogrammed, remember? At yung unprogrammed, wala pa naman talagang pondo yan until magka-extra fund ng gobyerno. Ngayon, di ba? Nakita niyo na, ito pinapakita ko sa inyo, ba't ako nahanap ko kung ano yung mga insertion sa BICAM. Ang hindi lang natin mahanap dito, sino yung mga nag-insert na to. Pero hindi mahirap hanapin ang insertion sa BICAM. At least yung amount o yung magkano yung ginagawang insertion. No? Punta tayo sa NEP. Kapag sa NEP, pag sinubmit po yan sa Kongreso, listahan niya ng mga programs and projects. Parang GAA. Sige nga, sabihin niyo kung alin dyan yung insertion. Gusto kong linawin, bakit ba naging issue yung insertion or amendment o listahan ng mga programs and projects? Sa totoo lang po, dapat hindi yan issue kasi yun naman talaga yung naman ng budget. Nagiging issue siya dahil yung mga projects na ini-insert ay hindi nanggagaling sa economic development plan or sa disaster risk management plan o yung kung ano-ano pang plano na in-identify natin na makakatulong sa ating development agenda. Yung mga proyekto ay isinisingit dahil ito ay pet project ng mga politiko na kung saan sila din ang nag-identify ng mga contractor na magpapa-implement ng proyektong to at na kung saan dahil sinabi nila, oy pare ako nag-insert ako naggarantiyan ng pondo sa infrastructure project na yan, may cut ako dyan. That's the problem. So ngayon, kung ginawa yan sa NEP, nag-insert na mga projects doon, would you have a way to identify alin doon yung mga corrupt na projects? No, I would not. Wala, 'di ba? So in fact, dito sa NEP, nalaman lang natin na sa NEP pa lang may kuntsabahan na, may insertion na at nandyan na yung mga share ng mga politiko dahil binanggit ito sa Senate hearing. No, binanggit sa Senate hearing yung allocable part na naka-earmark sa mga senador at congressman. So doon pa lang, nakakatawa kasi kung may memo ba yan or legal document nung allocable na yan, pwede uli yang questionin sa Supreme Court dahil yan na yung bagong forma ng pork barrel. Pero hindi natin malalaman kung ano ba yung mga components, ano yung mga elemento ng allocable na yan
hangga't hindi nilalabas yung mga dokumento na yun. Diba? So kung si Zaldico magpapasabog, dapat ilabas lahat-lahat ng mga responsable, lahat ng mga involved dito sa pangungurakot sa budget natin. No? Yan yung reaction sa kanyang pasabog, di ba? Oh, yan. Tingnan mo si Shalmer, hinihimay-himay niya yan eh. Oh, sabi niya, kaya ko sinuko ang pag-analyze ng budget insertions dahil dyan sa NEP allocable shenanigans na yan. Diba? Ang hirap hanapin. Hindi mo talaga mahahanap unless may unique ID ng mga projects na naggagaling sa budget. Ititrace mo yan para makita na, oh, ba't ito walang unique ID? Then you know na walang source na kahit anong plano itong mga projects na nasingit na to doon sa NEP. But otherwise, hindi niyo po alam. Diba? Pero bakit ganon? Bakit ganon ang claim ni Zaldico? Kasi alam nyo, ang mga politiko, ang mga politikong trapo, politikong korap, pare-parehas lang yan. They're there to protect themselves. So ang nangyayari, they just release information enough to create intrigue, but not enough to put people in jail. Oh, hindi naman under oath yun eh. It's like anybody going online and lying or maninira ka ng isang tao. Oh. So nothing there is admissible. So kung ang goal mo ay pakalat lang mag-create ng intriga at hindi magpakulong ng mga korap, sinong makikinabang sa mga ganyang style? Sumagot ka, Prof. Dan. So welcome back, Prof. Cielo. Sino ang makikinabang kapag ang mga nilalabas na impormasyon ay intriga lang? Syempre, kapag ang mga tao magre-react, ang makikinabang dyan, yung Vice President, kasi kung magnagalit ang mga tao, magre-resign, ipe-pressure na umalis ang Presidente, ang Vice President mag-a-assume. Pero anong napala natin bilang mga mamamayan? Yung isang korap, pinalatan lang din ng mas korap. Diba? Debatable yun. Kung sinong mas korap. Yung isa kasi corrupt yung pasbagay, para silang corrupt ang moralidad at integridad, ano. So, sabi ni Shalmer, yung walang H ang papalit. Walang honesty. 'Di ba? Hindi ba? So, pero tayo bilang mga mamamayan, ano yung napapala sa mga pasabog na to? Wala. Kasi wala namang nakukulong. 'Di ba? Dahil wala namang ebidensyang matibay na inalalatag para mapakulong itong mga corrupt na ito. Sa bandang huli, talo pa rin tayo. Kaya nga sabi ko, itong mga nag-resign, nag-expire, na-fire, ano ba talaga kuya? Ay dapat bantayan natin kasi dapat makasuhan pa rin sila. You know, kasi ang tendency ng gobyernong to, kapag nasasangkot sa korupsyon, biglang nagre-resign. Pero yung mga nagre-resign, hindi na napapanagot. Naaalala niyo po ba? Yung mga pinag-resign na monetary board member sa BSP dahil sa akusasyon ng ghost employees sa kanila sa Bangko Sentral ng Pilipinas. Nag-resign, tapos na. Walang investigasyon, walang nangyari, walang nag-update sa atin. Alam ba natin anong nangyari sa pondo ng bayan na ginamit? Allegedly, pagpapasweldo sa mga ghost employees. Wala, 'di ba? So that's why hindi kung talagang nagde-demand tayo ng accountability, dapat sinusundan natin yung mga ganitong kwento, nalalaman natin bakit sila pinagbibitew at kung may mga pasabog, maglatag po tayo ng tunay na ebidensya na magagamit para sa pagfa-file ng mga kaso sa mga ganitong klaseng politiko. Otherwise, nagiging biktima lang tayo ng mga pasabog nila na designed para makinabang ang mga politiko na wala din namang kwenta, 'di ba? 'Di ba? So yun po yung mga comment natin dito sa palitan ng mga gabinete ng Pangulo.